Yan. So, hopefully, kasi ako bigyan ko lang din kayo ng parang insight na halos lahat ng mga pangarap na klase ng trabaho noon na mga iba't ibang tao na attain naman nila yung pangarap nila. Pero ngayon gusto na nila mag-VA. So, iba gusto naging architect, naging engineer, nurse, at kung ano-ano pang dating pangarap na trabaho. Ngayon, handa na silang iwanan yun at gusto na nilang maging isang virtual assistant. Ganun na yung parang nagiging setup ngayon. Nakikita kasi nila na parang mas maganda yung quality ng buhay pag sa bahay kasama mo yung family mo na nag-aaral ka. At the same time, kapag nag-aral ka na, naging successful ka dito sa VA industry, ay parang lagi mo na silang kasama, no? Parang sobrang masarap sa pakiramdam. Well, actually, naisip nyo na ba na itong VA industry ay isang industry na hindi madali pasukin? Okay, kasi gusto ko lang din ipaisip sa inyo na itong sisimulan ninyo ay kailangan ng commitment. Hindi ito na dahil na hype lang tayo or dahil tayo ay nagkaroon lang ng inggit, nakikita natin sa social media, kaya natin ito gusto simulan. Okay? Kailangan natin yung ating buong puso ay ilalaan natin dito sa pag-BBA na ito. Sabi ko nga, kung ang balak mo lang, gagawin mo lang part-time job, yung VA industry, ay wag na sa amin. Okay? Kasi again, hindi ko ni-encourage na ganun mo itratos yung VA industry. Yung VA kasi, it's something na gusto natin na itrato natin na full-time. Okay? Full-time, at yun na yung dedication natin. Okay? Ang VA industry, marami nagsasabi na ito daw yung industry na hindi stable. Sabi ko naman, lahat naman, walang kasiguraduhan. Kahit sa mga kilala ninyong mga company, kapag nagkaroon ng point na gusto kanila alisin, magagawa nyo ng paraan. Okay, let's say, nasabihin natin, pwede kitang daanin sa mga constructive dismissal, ganyan. Ang gagawin ko, i-issuehan kita ng NTE hanggang sa maubos yung NTE ko. Hanggang umattend tayo ng mga hearing, tapos terminated ka na, di ba? Ganon naman dito sa local. Sa abroad naman, or itong sa ating sa VA industry, or kahit sa abroad, kapag tapos na yung kontrata mo sa abroad, uwi ka na, di ba? Mag-abroad ka, di ba? Pagtapos ng kontrata mo, hindi ka naman doon mape-permanent. Okay, swerte mo na lang pag medyo umabot ka ng medyo matagal-tagal. But eventually, babalik ka pa rin sa pinanggalingan mo. Ganon din naman dito sa VA industry. Ngayon, masasabi ko na mas stable ang VA industry compared sa ibang industry ngayon. Bakit? Kasi sa VA industry, pwede kang magkaroon ng employer na mahigit sa isa. Diba? So, kung halimbawa, meron kang 3 employer, nawala yung isa, may 2 ka pa rin. So, habang ikaw ay naghahanap ng pangatlo ulit, meron ka pa rin pinagkakakitaan na 2. O let's say, 2 na lang sila. Diba? Habang yung isa ay nawala, meron ka pa rin isang pinagkakakitaan habang naghahanap ka ng pangalawa. Diba? Yun yung mga bagay na mas maganda sa VA industry. Tatanggapin lang natin na pagpapasok tayo sa industry na ito, tatanggapin natin na dapat multi-clients tayo as a VA. Hindi masyadong mahaba ang buhay ng isang VA sa industry na ito kung isa lang yung client. Lagi silang eventually parang nangangamba every now and then na itong paano mangyayari sa akin pag nawalaan ako ng kliyente. Babalik na naman ako kung saan ako dati. Yun na naman yung aking nakasanayan. Diba? Dito sa amin, sa VA industry, hanggat maaari, maintindihan natin kung paano tayo kukuha ng kliyente. Yun muna yung goal. Yung mga niche, to follow na lang yun. It is something na madali na yun isunod. Ang una muna nating goal, yes po? Ay, thank you. Yan, salamat. And ang una nating goal ay malaman natin
kung paano tayo kukuha ng kliyente. Okay. So, bigyan ko lang kayo ng ideya kung ano yung pagkakasunod-sunod ng structure na gagawin na pag-aaral natin in order for us to be successful in this industry. So, papakilala lang ako. Ako pala si John. Sa mga hindi pa ako, kung hindi niyo pa po ako kilala ko. Yeah. Oh, salamat. Yeah. Ako po si John. Ako yung founder ng Your VA Buddy. So, I started my career as a VA since 2019. Okay, doon po ako nagsimula ng official na VA 2019. Pero matagal na po akong leader sa iba't ibang mga companies. Okay, sa mga corporates, hindi pa ako maalam sa virtual assistant noon, pero mahusay na tayo when it comes to management. Marunong na po ako, nag-handle na po ako ng malalaking team way back in the year 2012 onwards. Okay po, so hindi naman po ito bago sa akin, yung pagtuturo, pagbibigay ng information, pagsasalin ng kaalaman sa ibang tao, hindi na po ako baguhan sa larangan na yan. So, hindi naman po ako katulad ng iba na natuto lang mag-BA, natuto lang ng isang niche, nagturo na. Okay? Nag-offer na, nagbenta na ng course. Sa amin naman po, hindi. Meron naman po tayong konting delikadesa when it comes to selling courses. Okay? If I found myself na hindi naman ako qualify sa pagtuturo ng isang bagay, hindi ko naman yun pinipilit. Okay? So, ganito po yung ating gagawin. Okay? Una natin tatapusin is VA 101 version 5 and version 6. Sa version 5, matagal na po yung course na yon. 2 taon na yung nakalipas, yung nabuo yung version 5. Pero gusto ko pa rin na mapanood nyo siya dahil mayroon akong mga verbal information na doon ko lang nasabi na hindi ko siya ulit nabanggit sa version 6. So, kung ano yung dissect information ng mga ginagawa natin doon sa VA 101 version 5, mahalagang matutunan natin yon. Again, that entire VA 101 is 11 hours. Okay, so hindi siya kaya ng isang upuan technically unless naka times 2. Okay? So kung naka times 2, kaya ng medyo mabilis-bilis. Huh? Again, nire-recommend ko lang naman yon kung mabilis tayo makaintindi, makapick up ng information. Okay, yung times 2. Yeah. Actually, pinadali natin yung VA 101 para sa as in zero yung kaalaman. Okay, yun talaga yung design nun. So, kahit na pre-recorded siya, it feels very live. Diba? Para kayo nanonood ng Blue's Clues. Alam yung Blue's Clues, diba? Okay na. So, na para ka nanonood ng Blue's Clues na sasagot na lang kayo bigla-bigla, ano? Na akala ninyo live. Napapaano natin. So, it's very important na matapos natin si V5. Pagkatapos si V5, ay tatapusin natin si V6. Si V6 na yung ating bagong strategy. So, ano bang meron sa strategy na yon? Dahil sa pagtakbo ng panahon, nagkakaroon na ng mga bagong technology. Isa sa mga technology na gusto natin magamit ay hindi lang yung AI but also yung mga technology na nag-i-improve recently at nagagamit natin ito sa pag-a-apply. Tatandaan natin, may mga system na dapat nating alam kung paano gumagana para mas mapadali yung ating pag-a-apply. So ano yun? Ipapaliwanag yun sa VA 101 version 6. Okay, so may mga tools na bago tayong ginawa. Dati kasi ganito. Sa version 5, ganito yung nangyayari noon. Before the version 5, ang aming CV gawa sa Microsoft Office. Ayan, yun yung una. Yun yung una. So, Microsoft Office. Eh ako, kahit pa paano naman siguro, hindi man ako graphic artist, alam ko na yung gawa ko, maganda naman yung pagkabalanse. Maganda yung design, yung alignment, maganda yun, sigurado. Okay. Tapos yung mga gusto kong laman, nandun, alagay doon. Ngayon, akala ko yung tinuro ko siya, dahil nga Microsoft Word lang, ay magagawa ng mga estudyante ko ng madali lang. Dumating yung panahon, tinignan ko yung mga output nila, hindi.
may pangit talaga ang gawa. Sabi ko. Oo. Kasi mahirap kasi lalo na pag may mga line Oo. ka pang nilagay, tapos pag pin-review mo, yung line mo nasa ibang dimension na. Oo, exactly, di ba? Ganun. Ang hirap na Opo. no, umpisa. So akala ko, pag yun ang sinunod ng mga estudyante, kumaladalian na sila. Opo. Sabi ko, nauso yung Canva. Ayan. Canva. Ngayon, isa sa problema ng Canva ito, maganda yung design. Okay. Okay, maganda yung design. Maganda rin yung pagkagawa doon ng final output. Tapos, nakita ko naman yung output ng CV ko, maganda rin naman. Madali na gamitin yung Canva, di ba? Sobrang dali. Ito yung naging problema. Yung tinuturo ko na siya sa version 5 at nagpapacheck na yung mga estudyante ng CV nila, pangit pa rin ang gawa nila. Meron pa rin talagang pangit kung hindi yung background nagpapahirap para mabasa yung mga letra. Iba sobrang laki ng mga spacing, laki ng mga bakante. Until to the point na hindi na siya nababasa ng mga system na ATS, na application tracking system ng mga system. So, minsan maganda yung CV na gawa natin, pero minsan dahil over-design o yung background sobrang nako-coveran na yung yung mga letra, yung mga text, di ba? So dahil sa mga ganung mga issue, okay, nagkaroon ng problema yung Canva, hindi siya ATS recognized. Hindi lahat. Pero kapag hindi naman ganun karami yung design, nare-recognize pa rin naman siya ng ATS system. So, nag-isip na naman ako ng paraan. Sabi ko, paano ko masasolve na yung pangit mag-design, makapag-design ng maganda? Doon ako nakaisip ng paraan, which is gumawa na ako ng sarili kong builder. Yun yung matututunan ninyo sa version 6 kung paano nyo siya gagamitin. Sarili na namin yun. Hindi na siya Canva, hindi na siya Office. As in, your VA body tool na siya. Okay? So, hindi mo na kailangan mag-design kasi automatic maganda na yung design. Pipili ka na lang. Enhance CV. Okay? So, click-click na lang. Wala nang dragging na mangyayari. Di ba kasi sa Canva may dragging pa, di ba? Doon wala nang dragging. Talagang click-click lang. Wallpaper. Ito, border. Ito yung kulay ng border. Ito yung design ng border. Ito yung laman ng text. It's AI integrated, AI generated. Tapos, yung ating mga border is kumbaga may mga template na siya na hindi mo matatagpuan sa ibang CV builder out there. Okay? Dito kasi sa atin, pinapahalagahan natin yung keywords. Keywords. Para saan? Tatandaan ninyo, ngayong generation na ito, labanan na ng mga keywords para makakuha ka ng interview. Interview pa lang, hindi pa client. Okay? Interview pa lang. Tatandaan natin. Bakit? Labanan na ng mga keywords ngayon. So, may ginagamit ang mga recruiter, hiring managers, at ilang mga clients na tinatawag na mga ATS system. LinkedIn, alam niyo ba yung LinkedIn? LinkedIn is a professional social media tool na ginagamit normally sa paghahanap ng mga candidates or mga companies. Okay, para sa social media ng mga professional. Okay? Ngayon, LinkedIn is a form of ATS system. Doon kung saan, sa system na yon, madali natin ma-filter kung sino yung qualified candidates at saka sino yung hindi. So, for example, etong posisyon na ito, hindi ko kayo bibentahan ng gamot. Ang mga vitamins ko po ito, ha? Okay? Okay? Vitamins ko yan. Okay? Okay, sarili kong vitamins yan para sa liver, para sa kidney. Actually, nakakatakot yung sa social media. Kasi akala mo ito yung tuturo, tapos pagbebenta yun. Oo. Pagbibenta Kaya yun ang ng bagay gamot. na iniingatan po namin. Mm. Kasi na po scam. Katulad sa TikTok na may live pa sila na work from home nakalagay. Ito kasi, mga vitamins ko talaga to, talagang tatluhan ng inom nito. I mean, sa isang lagok, 3 piraso.
Kaya sa kamahal itong mga to, hindi nyo basta-basta to mabibili kung saan nasa 10,000 kasi mahigit yung mga ano na yan, mga vitamins. Siyempre, kailangan natin alagaan yung sarili natin kasi yung katawan natin yung ating foundation sa lahat ng mga meron tayo ngayon. Kasi pwedeng mawala lahat yan pag napabayaan natin yung katawan natin. So, aside from that, okay, going back. So, ATS. Ano ba yung ATS? Hindi yan yung mga mga supplement Okay, ano ba yan? Ano ba yung nagsisimula sa ATS? Parang meron ganun no? Yung ATS is Application Tracking System. Okay. So, Application Tracking System is very common nowadays sa mga recruiter hiring managers. Okay, saka sa mga dahil dito, mga clients. So, ano ba ginagawa? So, let's say, itong position na ito, this is data entry. Alam niyo ba yung data entry? Na trabaho? More on, Data encoding. Data encoding. Data encoding. Alam niyo ba yung data encoding? So, kapag halimbawa sa your VA Buddy, si your VA Buddy ay mayroong mahigit 280,000 na followers currently. So, let's say, itong data entry ay ilalagay ko ngayon na posisyon. Ipopost ko bigla sa social media ko. Kasi halimbawa, nangangailangan ako ng isa. So, ipopost ko to ngayon. Ilalagay ko doon. Nakalagay data entry. Ilan kaya yung mag-a-apply? Marami po. Siguro nasa 200,000. Mm. I think. Maraming mag-a-apply. Very sure ako doon. Let's say, 1/4 na lang. Mga 70,000. Okay? 70,000 yung mag-a-apply ha. Okay? Ano yung na-applyan? Data entry. Magkakasama na doon yung mga qualify saka hindi qualify. Bakit? Marami pa kasing hindi qualify doon. Paano? Nabasa kasi nila data entry. Hindi nila binasa yung buong job description na tatandaan ninyo, ang data entry, pwedeng madali, pwedeng mahirap. Okay? Let's say, ang data entry, nakalagay doon, dapat marunong gumamit ng QuickBook Online. Pangalawa, dapat marunong mag-HTML5. Pangatlo, dapat marunong mag-programming. Those are also data entry. Data entry rin yung mga yon, ha? Pero pinagkaiba lang, mas malalim na uri na klase ng data entry. Pero minsan, yung applicant, walang pakialam doon. Sometimes, hindi nila yung tinitingnan. Kaya dumadami yung candidates. Ngayon, bilang hiring manager, bilang isang client, paano mo magagawa ng paraan mapili yung tao na qualified sa posisyon? 70,000. Re-reviewin mo ba lahat yun? More or less, hindi. Opo. Diba? More or less, hindi mo re-reviewin yung mga yun. Bakit? Ang dami nun eh. Baka patay ka, hindi ka patapos, interviewin lahat ng mga yun, di ba? So, magkakasama na yung hindi qualified at saka qualified doon sa 70,000. So, anong gagawin? ATS system will be the key. Anong gagawin ng ATS? Una, kapag ang resume mo hindi ATS compatible yung format niya, automatically, hindi siya tatanggapin ng system. Eliminated na yun, automatic. Okay. So, hindi pa pwede doon yung mga format na kung saan hindi ATS compatible. Kasi hindi na siya babasahin. Wala naman akong pakialam sa hiring manager kasi ang dami ko pang candidate. Okay? Right na ikaw pa yung pinakamagaling. Ikaw yung pinakamahusay. Basta yung CV mo, hindi ATS, ligwak ka. Okay? Kahit ikaw yung number 1 na VA. Basta hindi ATS, hindi tinanggap ng system natin, ligwak ka. Okay? That's one. So let's say 50% ng applicant hindi ATS compatible yung kanilang format. So na-eliminate yung how many? 35,000. May 35,000 pang natira. Marami pa rin yun. Hindi ko pa rin yun kaya interviewin ng isang linggo. O kahit nga isang buwan, hindi ko yun mauubos. Diba? So, anong gagawin ko? Using the same tool, the ATS tool na ginagamit ng mga recruiter at mga client, okay, I can use a keyword filter. So, filter. Ano ba yung posisyon? Kailangan marunong sa QuickBooks Online. So, lalagay ko ngayon sa filter, QuickBooks Online. Pag yung keyword na QuickBooks Online hindi matagpuan sa inyong CV, eliminated ka.
Hindi siya natagpuan dun eh. Ibig sabihin, there's no relevant information on your CV telling me that you know how to use this tool. Kahit man lang sana yung word na yon. So kahit ikaw ay isa sa pinakamagaling gumamit ng QuickBooks, pero hindi mo na isama yung word na QuickBooks sa iyong resume, ano mangyayari? Eliminated ka. O, let's say, hatiin ulit natin sa 50%. Ilan na yung 50%? 35 minus, divide by 2. 17. 17.5. Dami pa rin nun. So, magdadagdag ka ng filter hanggang sa maubos yung mga candidate. So, let's say nilagay mo marunong dapat mag-bookkeeping. Yung nilagay mo yung sumunod na keyword for filter, remove na ngayon yung ibang candidate na walang matagpuan na word na bookkeeping. Diba? So, let's say 10 na lang sila. Kasi ang dami na eliminate, maraming marunong mag-QuickBooks, pero hindi marunong mag-bookkeeping. Or kahit na marunong mag-bookkeeping, pero hindi na isama yung word na bookkeeping sa kanilang mga ATS CV. So, it's very important na yung ating mga keywords ay included doon sa CV na ating gagamitin. Ngayon, anong tool ang kailangan natin para makagawa ng CV na ATS, and at the same time, ma-include natin lahat ng words na kailangan natin for us to be very, tawag dito, filter-proof. Kasi lang, filter-proof tayo kahit pa paano eh. Yung chance natin to be eliminated should be lesser. So, anong gagawin natin para hindi tayo masama sa mga na-eliminate? Babalik ta rin nyo lang. Ano yung hinahanap? Keywords, di ba? So, ano yung gagawin natin para hindi tayo matanggal? Talagay lahat ng ano. We need to include the keywords na highly searchable na madalas ginagamit for filtration. Diba? Tama yun. Kasi, kailangan natin maisip kung ano yung nasa isip ng hiring manager or ng mga client. Hindi naman 100% na lahat ng mga words na iniisip nila ay maiisip natin. Kaya gagamit tayo ng system na kung saan, nasa VA11 version 6, ipapaliwanag natin yung tool na ginagamit namin na all possible keywords na maaari nilang maisip ay na-include sa ating CV. Ilang trabaho na ang nagkaroon ka noon? Simula nang nagkatrabaho ka? Ilang trabaho na? 5 na companies. Ikaw po? 2 lang. 2. Sa tingin mo, ilan yung magagawa mong CV, ilang pages ang magagawa mo sa CV mo ngayon? Dahil dalawa lang yung experience mo. Isa lang po. Isa lang. Okay? Which is, hindi yun magwawagi sa labanan ng ATS. Kaya ang mga baguhan sa amin, nor yung mga katulad mo na kakaunti yung employer, 5 pages ang minimum yan. Kung paano magiging 5 pages yon, ituturo yun sa VA101 version 6. Okay? Kasi laban na ng keywords eh. Opo. Di ba? So, paano yun? Nasa enhance, Ang ano, dami naman naman. enhance resume. So, bigyan ko lang kayo ng history. Paano ba nabuo yung enhanced CV namin? Ganito kasi yan. Yung kapatid ko kasi is actually a director, iba-ibang mga matataas na posisyon sa iba't ibang kumpanya. Kasama siya, pang number 59 siya sa top 100 Filipinos to be added on LinkedIn. Okay, sa number 59 siya. Chinek ko yung CV niya kasi nagkaroon ng isang confusion, ng isang naming, pareho kami nag-apply. Okay, pareho kami nag-apply sa isang company. Without us knowing na nag-apply kami sa company na yon. Oh, hindi kami nag-usap. Ngayon, si hiring manager nila nalito, nag-reach out sa akin. Sabi niya, nakausap ka natuwa daw sa last conversation namin yung kanilang
owner ng company. Gusto daw niya ako i-hire. Sabi ko, wala pa naman akong kinakausap. So, hindi naman kami sabay nagka-apply. Kumbaga, merong parang 2 years ang pagitan. Okay. Nagustuhan daw niya yung application ko, yung conversation namin ng owner ng company. So, sabi ko, hindi ko matandaan na nag-usap kami, sa isip-isip ko lang. Tapos sabi ko, sigurado ka, sabi ko sa hiring manager, sigurado ka nag-usap kami ng owner. Sabi, ikaw ba to? Sabi niya, hindi ako yan, kapatid ko yan. Sabi ko sa kanya. So, na-receive ko yung resume ng kapatid ko. So, pagbukas ko ng resume, that's the first time. Kasi yung kapatid ko talaga, parang serious type yun eh. Yung kapatid ko is a serious type. Kumbaga, by the book siya sa lahat ng mga process. That's the first time that I saw a 21-page na CV. 21-page, imagine that. Diba? Samantalang yung mga nakikita natin, na nakasanayan natin na 1, 2, 3, kasi daw, hindi daw babasahin yun ng hiring manager. Granting, hindi siya babasahin. Pero the system will. The system will read the CV. At if ever, nakachempo ka ng nakarating ka sa taas, babasahin na yun. Kasi filtered na eh. Diba? Kapag dalawang 2 pager, saka 21 pages, pinagdikit mo, makikita mo yung accomplishment kagad ng 21 pager compared sa 2 pager. If nag-hire ng mataas na posisyon. Sabi ko naman sa isip ko, kasi matataas yung mga posisyon niya eh. So, it's normal to have that number of CV. So, sabi ko, how can we use this if ang usapan ay normal na tao lang? Diba? Mga normalan lang, mga ordinary yung posisyon. How can we take advantage of this type of CV? That's the time yung enhanced CV na buo. Gumawa ako ng version na para sa normal na tao lang. Yung ordinary position lang ina-applyan. Just a consultant. Ordinary virtual assistant. An ordinary person assisting a client. Ganun. Hindi talaga siya yung totally overall manager. Doon nanggaling yun. So, yun yung history kung bakit nabuo si ECB. And every now and then, nag-improve na siya na nag-improve. Okay? Based on the current technology. So, imagine mo, a 21-pager na CV, ibig sabihin, hindi basehan or hindi basehan yung iniisip natin na tamad ang mga mag-hire sa'yo. Hindi. Pwedeng tamad yung na-assign sa'yo na mag-check ng CV mo. Remember, kung ikaw, ilan in-interview mo kung nag-hiring ka, di ba? Minsan, ikaw yung maasikaso nun, di ba? Kung yung mag-a-apply, tatandaan mo, hindi naman ikaw yung may-ari ng kumpanya. Hindi ikaw yung may-ari eh. Trabahador ka lang din sa kumpanya. So, yung malasakit mo sa pag-hire ng tao, hindi naman kasing katulad ng pag-hire ng may-ari. Kapag ako yung may-ari, syempre pipiliin ko yung tao sa tingin ko may malasakit or makakatulong sa aking negosyo. Pero dahil ikaw, isa ka lang naman recruiter, hiring manager ka lang naman, di naman ikaw yung may-ari. So, ako gagawin ko lang yung trabaho ko, as is nagawa ko, regardless, kapag di ko nagustuhan yung candidate, o di ba? Pipili ako ng iba. Pag masyado mahaba yung resume, sakat naman yung basahin, dami. Di ba? Normal yun. That's normal. But then again, ang target ba natin yung hiring manager? Ang target ba natin si recruiter? Or yung ultimate goal natin si client? Si client, di ba? So, it is much important na makagawa tayo ng CV na hindi lang siya recognized by the system, but also kapag nakita ng mga kliyente, mawawaw sila sa laman. Okay, mawawaw talaga sila. Again, ang unang kalaban natin, system. And the only way to beat the system is to include many words as possible. Ano yung mga words na possible? Doon na papasok si SEO. Alam niyo ba yung SEO? SEO stands for Search Engine Optimization. Kapag sinabing Search Engine Optimization, yun yung mga way to improve yung visibility ng isang
Pwedeng page, pwedeng website, pwedeng section, pwedeng listing, or kung ano man na gusto mo maging visible sa isang platform. Okay? Gamit ang words. Ngayon, gamit yung kaalaman na doon na meron tayo, i-incorporate natin yung SEO sa ating mga CV online platforms at ating LinkedIn accounts in order for us to be very visible. At paano natin gagawin yon? Siyempre, sa VA 101 version 6 natin yon ituturo. Okay? Kaya nga yan 16 hours kasi maraming kailangan gawin. Diba? So let's say, ganito, natapos na natin si VA 101 version 5, natapos na natin sa version 6, anong susunod natin gagawin? Meron na tayong resume na ATS. Meron na rin tayong online platform. Okay, tuturuan naman kayo sa VA 101 kung paano, anong mga online platform ang dapat meron tayo. Kailangan din natin ng LinkedIn. Tuturuan din namin kayo paano yun i-optimize. Let's say gawa na. Naituro na. Nagawa nyo na. Anong susunod ngayon? Mag-a-apply. Anong service ang ating i-offer? Kanino tayo mag-a-apply? Anong klaseng negosyo yung a-applyan mo? Kayo, paano ka ba pumili ng niche? Ano ba yung niche na naiisip ninyo? Siguro, base lang po sa nabasa ko, ang madali daw po na role, social media So, sabi sa nabasa mo, sabi sa nakikita mo, social media management ang role. And lagi na nasa... Yun yung nakikita ninyo, na, Apo. na sabi nila, madali lang daw ang social media role. Okay. Shopee. Marami rin nagsasabi na madali si Shopify, marami nagsasabi madali lang si Amazon, data encoding, madali lang. Katulad lang din yan ng data encoding instruction ko sa inyo kanina. Di ba sabi ko kanina, sa data encoding, maaaring madali, pero maaaring sobrang mahirap pag hindi natin alam yung skill na kailangan doon. Especially, QuickBooks. Di ba? Hindi naman tayo marunong. Sa social media, sabi nila, madali lang daw. Saan madali? Sa content creation side o sa administration side? Saan sa dalawa? Diba? Sa advertisement? Anong business platform ang gamit? Anong mga tools ang ginagamit? Anong mga metrics ang dapat ninyong alamin? Ano dapat yung mga kailangan nating i-operate? Paano natin yung gagawin yung mga integration? At kung ano-ano pa. Okay? Sabi nila, madali. So, yun ba yung magiging basihan natin para sa pagpili ng niche? Siyempre hindi. Ano yung basihan natin? Base sa ano ko yung kailangan mo muna kasi siyang pag-aralan mabuti bago ka bago mo pasukin yung niche na yun Okay, let's say kailangan mo pag-aralan mabuti. Tama naman yun. Wala naman dun mali. Paano kung yung inaral mo? Hindi naman yun yung hindi naman yung nag-offer sa'yo ng trabaho. Para ka nag-aral ng math, nag-aral ng science. Tapos ang exam mo, Pilipino. Diba? Paano yun? Paano tayo makakapili ng niche? Sabi ng iba, kung saan daw sila mahusay o kung ano yung experience nila. Sabi ko naman, kung customer service agent ka noon sa call center, tapos yun ulit ang hinahanap mong trabaho, di ba iniwan mo na nga yung trabaho na yun? Yun ba ulit ang gusto mo gawin? Something na you already let go, tapos babalikan mo naman, ibang industry lang nga lang, di ba? Pero yun pa rin yung gagawin mo. Diba? Let's say, chat na, iba lang na konti. Pero again, same thing. You're still dealing with customer. You're still customer service. Ganun ba? Pagpili ng niche? Sa Your VA Buddy, tatandaan ninyo. Si Your VA Buddy, hindi man halata. Okay? Pero we are data-driven. Umaasa kami sa data. So, paano gagawin natin? Tama yung sinabi niya, mag-a-apply na. Pero, tatandaan natin, pag mag-a-apply na tayo, wala pa tayong makukuhang
more or less, di pa tayo makakapag-close ng deal. Pero nasan yung purpose nung pag-a-apply? Bakit tayo mag-a-apply? So, ganito siya. Tama yung sinabi niya, mag-a-apply na tayo. Pero the purpose of that ay hindi para makakuha ng kliyente. It's for you to find out kung ano yung niche mo. So, paano natin gagawin? Ganito. Let's say, today is, anong March ngayon? 17? 18? Tama, late ako na isang araw. Sanay kasi ako ng late ako eh. 18. Ayan eh. 18 ngayon. So, let's say, magsasubmit ako ngayon ng 10 client acquisition. Kung paano man yung client acquisition, tuturo yun sa BA 101. Yung tool na kailangan for client acquisition, tuturo yun sa BA 101, sa version 6. So let's say today is 18. Magsasubmit ako ngayon ng client acquisition today. 10. That's the minimum kasi per daily client acquisition eh. Tatandaan natin, client acquisition success rate is very low. Kasi sa lead generation, alam mo yung lead generation? Have you heard of that? So sa lead generation, we call it parang paghahanap ng mga information sa, or let's say pagko-close ng sales. Sa sales, ano ba kayo mas familiar sa sales? So meron tayong tinatawag na cold calling. Yung cold calling, ang ginagawa nun, meron tayong, let's say, list of numbers na tatawagan. Tatawagan nyo yun, hindi nila alam na may tawag silang matatanggap. Okay? Tapos kapag may sumagot, you are going to offer products, services, at kung ano naman. Ang success rate sa industry na yon 1 to 2% lang. Success rate na yung tawag nila doon. Cold calling. Ibig sabihin, ang cold, they are not aware that they will be receiving that phone calls. Ang pinagkaiba naman sa gagawin nating daily client acquisition, hindi naman yung totally cold. Actually, it's a warm. Okay? Warm warm email. Bakit? Paano siya naging warm? Kasi nag-post sila ng job listing. So, they expect that they will be receiving emails related doon sa pinost nilang job post. So, technically, hindi nila masasabi na hindi namin alam. Alam nila na may marireceive sila. Okay? So, going back. Okay? So, going back. During our daily client acquisition, ano bang date? Let's say 18. 10 ang isa-submit ko ngayon. Tatandaan natin, most of the clients, nagre-respond sila within a 15-day period. Kalahating buwan, almost. Minsan mabilis, minsan sobrang tagal. Okay? Di natin masabi kung kailan sila available to respond to your email. So kung 18 ngayon, kailan ninyo unang marireceive yung pinakaunang email? 2 to 3 days. Hindi, 15-day period nga eh. Ay, 15 days. Kung tandaan niyo, may 31. So, ilang days yun? So, kung 18, diba? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. So, normally, marireceive natin by April 2. Yun yung una nating, let's say yung pinaka-maximum. April 2, natin marireceive yung pinaka-una nating emails based dun sa submission na ginawa natin ng March 18. Okay? Kasi nga 15 day yung time frame. It could be lesser. Okay? Pero let's say, pinakamatagal na, okay, 15 days. Let's say you're going to do the same client acquisition the following day, March 19 naman. So, kailan natin marireceive yung email na ginawa natin ng March 19? April 3. Okay? Every single day for 15 days, ganun yung gagawin natin. Daily client acquisition tayo. Okay? Pagpasok ng April 2, tuloy-tuloy na ba yung marireceive ninyong email? Kasi, nag-submit na tayo ng 18 eh. So, ito yung 18. Ito yung address. So, pagdating ng address, dahil araw-araw ka nagpondo hanggang makarating ng April
3. Okay? Sunod-sunod na yung papasok na email. Diba? Kasi, nagpondo ka na ng 15 days, diba? Nang during your client acquisition period. Araw-araw, meron ka ng potential na interview. Ngayon, ganito. Pag araw-araw mo yung ginawa at hindi mo hininto after 15 days, unlimited na yon. Araw-araw meron kang interview na makukuha. Diba? Hindi natin siya titingkilin. Pero 15 days. Let's say huminto ka. Okay, let's say 15 days. Huminto ka 15 days. Let's say bawat isang araw na lang may isang client na nagre-reply. For 15 days, ilan ang nagre-reply? Kung bawat isang araw may isang nagre-reply, ilan ang marireceive kong emails in 15 days? 15. So, ilan yung total ng application na ginawa ko kung 10 bawat isang araw? Times 15, it's 150. Okay, tama no? Then, yung isang email, kada isang araw, times 15 equals 15. Tama? So, ganito yan. We have to understand na or i-track yung mga nare-receive nating mga reply. Kasi doon na tayo pipili ng niche. Paano? Let's say, yung 7 emails na na-receive mo out of the 15, yung 7 emails ay related sa social media management. Yung sumunod na 5 na na-receive mo ay related sa e-commerce. At yung ibang email na na-receive ninyo, halo-halo na. Ano ang niche ninyo? Based on the returns. Yung pinakamarami, which is social media management. Based on the data. Based doon sa nabuo ninyong algorithm sa system. So, paano nabubuo yung algorithm? Diba? Kasi ganito yan. Halimbawa, gusto mo mag-bookkeeping. Wala naman nag-reply sa'yo na bookkeeping. Bakit yun yung aaralin mo? Hindi naman siya yung nag-reach out. Hindi siya yung client na nagre-reach out. Bakit yun yung pipilitin mong aralin? Wala namang offers. Diba? So, ano ang aralin mo? Yung mga client na nagre-reach out based on the data that you already consolidated. Diba? Ganun kami mamili ng niche. Hindi tayo namimili ng niche dahil gusto ko. Yun yung, doon ako dinadala ng data paano yan? Paano ba nabubuo yung data na yon? Diba sa pagbuo natin ng resume ganito? During the creation of our CV, ganito siya. Ilalagay na natin yung mga desired roles natin. Tama? Desired. Ibig sabihin ng desired, mga gusto natin na niche based sa narinig natin, based sa gusto natin, based doon sa recommendation ng mga pinagsama-sama nyo na ngayon doon sa CV ninyo. Halimbawa ngayong araw na ito, hindi ka pa marunong mag-Amazon. Okay? Hindi ka pa marunong mag-Amazon ngayong araw na ito. Pero bukas, dahil magte-train ka sa akin, bukas, marunong ka na. Ngayong araw, gumagawa ka ng CV mo. Ngayon, araw. Hindi mo pa ba ilalagay yung mga description ng training kinabukasan? Ilalagay mo na. Bakit? Edit mo na naman yun sa susunod na araw. Magugulo ka na naman. Diba? Balak mo naman na siya aralin talaga. Hindi naman na mahirap gumanap ng description online. May AI na rin naman that can help you. Hindi nyo na nga kailangan sa tool namin humanap ng description kasi yung tool na yung bahala Diba? So kung ano man yung balak ninyong niche, i-include na natin doon. Okay? Niche, yung mga training, mga keywords na related doon sa gusto ninyong trabaho. Based on sa mga natutunan ninyo sa BA 101, sa VA 101 version 5 and version 6, ilalagay na natin doon. Based doon sa gusto ng mga kapitbahay ninyo, para sa inyo, lagay na rin natin doon. Based doon sa gusto nyo na nakikita nyo sa social media. Based doon sa mga sinabi ng kung sino mang tao na naging impluwensya para magustuhan mo yung niche na yon, ilalagay na natin yung sa CV. Again, ang rule, kailangan aaralin na natin siya
sa pinakamalapit na panahon. Yun yung rule. Para hindi na tayo ulit mag-edit ng CV natin. Ngayon, kung ano yung laman ng CV natin, yun na rin yung magiging laman ng ating social media, ng ating LinkedIn, ng ating mga online platforms para meron tayong consistency sa lahat ng mga information natin. Again, based doon sa number of returns, ang ating naging basihan ay yung returns. Meron nga akong estudyante. Inaral niya yung Amazon. Inaral niya yung Shopify. Dumalim talaga siya doon. Talagang nag-deep dive talaga siya sa mga knowledge about those two niche. Tatandaan natin, si Amazon and Shopify, meron din siyang part na SEO. Meron din siyang section na SEO. Meron siyang search engine optimization na part. Yung mga listing, kailangan kasi maging visible sa Google. Yung mga listing, kailangan visible din sa social media. So, kailangan niya talaga ng SEO. Ngayon, dahil in-include niya yung word na SEO during the client acquisition, alam niyo nangyari? Wala siya nare-receive na offer about Amazon and Shopify. Ang nag-reach out sa kanya, mga client na may kinalaman sa SEO. Doon siya dumami yung kliyente. Sabi niya nga sa akin, mingi siya sa akin, sorry. Sabi, coach, talaga naman pinilit ko mag-aral ng Amazon saka Shopify. Pero yung mga clients ko kasi na nag-reach out sa akin, puro SEO. Dito na ako nag-flourish, dito na ako dumami ang kliyente. Kasi ito yung demand sa akin. So again, bawat isa sa inyo, iba-iba ang demand. Depende yun sa mabubuo ninyong profile. Kung ano yung magiging kalalabasan ng profile at based doon sa email returns na inyong makukuha, doon tayo pipili ng niche. Pwede nyo ba ipilit yung niche na gusto nyo? Pwede naman. Pero huwag mong asahan na may returns. Okay? Pwede naman yun eh. Pero halimbawa ganito ang sitwasyon. Sa 15 emails na na-receive mo, 5 social media, 5 Amazon, 5 bookkeeping. Pwede ba natin aralin lahat? Pwede. Kasi nga, yung nag-reach out sa'yo, magkakapantay lang naman yung count. Okay? Kailan ka ulit pipili ng niche? Okay? Kapag medyo nagkaroon na sila ng discrepancy na malaki. Halimbawa, 15 na yung social media. Hindi na nadagdagan yung other niches mo. Puro 15. Di social media ka lang magpo-focus. Yun lang yung aaralin mo. Para hindi ka natatanda sa lahat ng pag-aaral ng iba't ibang niche. Diba? Naintindihan niyo ba yung aming pamamaraan? Na kung ano yung demand sa'yo, yun lang yung inyong aaralin. So, the purpose pala ng client acquisition natin, yung first client acquisition natin, ang purpose na is to find out kung ano yung ino-offer sa'yo na niche ng algorithm na nagawa mong profile online. That's the purpose of it. Okay, so while you're doing that, minsan, tatandaan natin, hindi natin maiwasan na meron tayong makakausap na hindi naman kailangan ng espesyalista. Kahit general knowledge lang, pwede lang. Kasi umaattend tayo ng interviews eh. Without us knowing na yung na-attendan mo, hindi naman pala naghahanap ng espesyalista, minsan yung student namin na-hire. So while they're trying to figure it out, ano ba yung niche nila, on the process of the client acquisition period, na-hire na sila. Diba? Kasi nga, ano ba yung general VA? Diba sabi ko sa VA 101 version 5, as long that you can follow instruction and you can do it, diba? You can be considered as a general VA. Diba? Yun yung naman naging rule natin. Diba may tatlong tayong klase, may generalist, may specialist, at saka may consultant. Diba? Yun yung tatlong levels natin as a virtual assistant. Okay? So, sa dami ng sinabi ko, ibig sabihin lang isang bagay doon. Mahabang proseso. Okay? Pero if dito kayo mag-aaral sa your VA body, lalo na dito sa training center, you will be guided. Okay? Mag-guided kayo all throughout. Halimbawa, sabi nyo sa akin, Coach, naligaw na ako. Coach, hindi ko na alam kung ano susunod. Sit beside me. While I sit beside you. Gagayad kita. Ito yung susunod mong gagawin. Saan ka na? Ito yung susunod mo. Pag kailangan mo itong matapos. Kailangan mo itong maintindihan.
kailangan mo ito i-take. Kailangan mo magawa ito. Para alam mo kung ano na yung gagawin mo. At pag nasa client acquisition na kayo, period, almost you're there. Mag-i-improve ka na lang ng skills every now and then, but matibay na yung pundasyon mo. Matibay na yung foundation mo, marunong ka na mag-client acquisition. Hindi mo lahat ng client makukuha, Okay? Don't get me wrong on that part. Hindi lahat. Pero again, kapansin-pansin na yung profile mo at hindi ka na mahihirapan umattend ng mga interviews kasi or maghanap ng client na magi-interview sa'yo. Kasi yung system mo is already designed to get interviews. Yun yung kagandahan. Kasi ganito yan. Sa una, magfe-failed ka. More or less. Di mo pa alam yun eh. Diba? Pero eventually, as time goes on, maiintindihan mo kung ano yung mga hinahanap sa'yo ng kliyente mo. The first interview, always the make or break. Paano make or break? Pag nag-make, ibig sabihin ba makuha mo yung client? Hindi. Ibig sabihin ng make, pwede ka rin mag-fail sa part na yon. Hindi mo nakuha yung kliyente. Pero, maaaring kapag hindi mo na pagtagumpayan yung part na yon, ay hindi ka na magpatuloy sa BA industry. Maaaring ma-demotivate ka na all throughout. Ay, hindi para sa akin to. Sana hindi umabot sa ganun. Pero, yun din yung part na kung saan i-challenge mo yung sarili mo na magpatuloy palalo. Pag umabot ka dun sa part na yon, hindi ka na demotivate sa part na yon, wala nang silbi sa'yo yung declined interview or yung hindi ka natanggap. Wala na sa'yo yun. Parang ordinaryong araw na lang yun. Diba sa cold calling nga, ilang drop yung nare-receive nila sa isang araw. Again, the success rate ilan? 2%. And they call it success. Diba? Napakaliit na tsansa. Pero again, the more you have interviews, the more na mag-i-improve ka sa process and you become familiar sa mga terminologies. Okay, syempre may pagkakataon, syempre makakapag-aral tayo. Halimbawa, let's say, nag-fall ang inyong niche. Napansin mo yung returns, puro Amazon, puro Shopify, puro Meta Business Suite. Then, doon papasok si Your VA Buddy. Matutulungan ka namin sa mga niche na yun. Kasi doon mahusay si Your VA Buddy sa Amazon, Shopify, at Meta Business Suite. Paano kapag hindi po nag-fall sa mga niche na yun? Okay, do not worry. Marami namang coach na kung saan pwede namin i-recommend para sa niche na sila yung nakakaalam. Hindi namin ipipilit yung niche na hindi namin alam sa inyo. Kasi hindi naman doon kayo nag-fall based on doon sa returns. So, pero, based sa returns, nakita namin, Shopify VA ka, based on returns, Amazon VA ka, based sa returns, social media manager ka, then matutulungan ka namin. Doon tayo papasok pa lang sa niche. Okay? Kaya yung niche ang uunahin, isipin niyo lahat ng sinabi ko na maling unahin ang niche. Okay? Darating kayo doon pag napatunayan na ninyo na kailangan nyo yung niche na yon. Pag hindi pa kailangan, wag muna. Sayang ang panahon. Okay? You might wanna study things na hindi naman, you might wanna study things na yun lang yung kailangan. Diba? Halimbawa, Shopify. Sa Shopify, maaaring pwede nyo naman na siya aralin in advance. Pero again, pag kasi nagkaroon ng pagkakataon na nakita nyo na yung returns nyo, tapos wala naman palang kinalaman sa Shopify yung mga interviews ninyo, parang sayang yung panahon. Diba? So, yun po yung ating magiging structure. So, sa summary ko lang, anong gagawin? Sa dami na sinabi ko. Okay? Anong summary? Tatapusin mo lang VA 101. Pagkatapos ng VA 101, gagawa tayo ng CV dito. Tutulungan ko kayo gumawa ng CV. Okay? Gagawa tayo ng mga online profiles ninyo para maging visible tayo sa client. Mag-a-apply tayo para malaman natin kung anong niche natin. Okay? Pag alam natin yung niche natin at nag-fall sa amin yung niche ninyo, improve natin yung learning ninyo sa niche. Okay? At tutuloy natin yung client acquisition. Let's say, nakakuha kayo ng interview. May schedule. Then, we can have one-on-one prior to your interview para mabigyan ka natin ng a little bit encouragement or at least ma-experience mo man ma-interview na ni coach bago yung totoo mong interview. So, yun yung ating gagawin. That's the structure. Okay? So, hopefully,
magpatuloy kayo, makita ko kayo sa mga darating na araw, para mabigyan ko kayo ng tamang guidance sa pagpasok sa industry nito. We are a very structured na structure po lahat ng proseso natin. Okay, hindi kayo mapapabayaan kung lalong na't nandito kayo. Okay, pag online, medyo hirap kami sa online eh. Diba? Hirap kami sa pag-assist online. Hindi kasi ako yung lagi nagre-reply doon. Meron akong mga representative. I also have my AI to assist me responding to your questions. Probably nag-message kayo sa amin, ang isipin nyo, kala nyo ako. Hindi naman. Okay? There is a person responsible sa mga platforms na yun. Okay? So, hopefully, sabihan nyo na lang yung mga stock namin kung kailan kayo babalik para ang schedule ko po is Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. Okay, nagre-range yun sa 12 to 6 p.m. Yun yung mga oras na dumarating ako. Pero pwede naman kayo maaga kung manonood lang naman kayo. Remember, kung gusto nyo manood ng courses, meron tayo online. Kung ang goal nyo lang naman manood ng BA 101 version 5 at saka version 6, pwede yun online. Pero again, nire-recommend ko lang yun sa basta hindi kayo magpo-fall sa dalawang uri ng tao. So ano yung unang tao? The first one is too distracted. Too distracted, sobrang daming ginagawa sa bahay, daming bisita, kung sino-sino yung may istorbo. Yung gusto niya mag-aral pero di makapag-focus. Yan. Ano yung coach? Ako kasi case ko. Housewife tapos 3 anak ko. Meron akong 8 years old, tapos meron akong 3 years old, tapos eto. So, yung dalawa pwede kong iwan. Tapos ito kasi, breastfeeding. Sinubukan ko naman siya bago nga kami sabi ko, Pwede mo magaling yan. DFF. Oo, wala namang So, problema. yun nga po, iniisip ko, sabi ko nga, tatanggapin ba ako doon? Kasi nga po, unang-una, may mag-aalaga na sana. Ang kaso, alam siya sa potensa bote. Oo, yun yung Sabi ko, mahirap na. pwede kaya isama. Ang iniisip ko po is baka makadistract naman yun. Di ba? Ang dami Naka-headset naman sila lahat. So, more or less hindi naman. So, kailangan magdala ng sanggol. Wala namang problema dyan. Dala mo na lang siya maraming gatas bago siya umiyak. Tapos, another thing, basta hindi kayo yung distracted, pwede siya online. Pero another thing, for example, kung tatapusin nyo lang naman yung mga pre-recorded natin, kasi yun muna eh, di ba? Yun muna eh. Basta hindi rin kayo yung tipo na makakatulog kapag nanonood. Dito hindi naman mangyayari yon. Okay? Hindi mangyayari dito yon. Pero kapag sa bahay nyo kasi, pag nag-fall kayo sa isang category na wala pang 10 minutes tulog, huwag na kayo mag-online course. Okay? Dito na lang lahat. Kasi again, accessible naman lahat ng recordings natin. Yun. So yun yung recommend ko. Kung nag-aalala ka sa dala mo, sa kay baby. Gusto ko talaga kasi talaga po yung work from home. Tapos virtual assistant ko. So, sabi ko nga, sa 5 trabaho ko, wala akong naipon ito. Coach, 5 trabaho po siya, puro offices. Sabi ko, wala akong nakapagpabili lang ako cellphone. Tapos ngayon, may 3 na akong anak. Tapos asawa ko po ay 2 trabaho. Magpapastor niya po, wala siyang tawag. Tapos, pastor siya. Tapos yung isa, nagtrabaho siya sa labas kasi nga ilan na anak namin. Kailangan niya na ako. Tapos iba na po yung costing ng natin ngayon. Oo, lalo na ngayon pataas ang pataas. No? Medyo stressful po. Tapos pressure na rin as asawa. Yeah, so hopefully, again, mahabang proseso to. Okay, yun lang. So kung tipo nagmamadali tayo, you have to think kasi it would take some time. Pero nakita mo naman yung pagka-structure niya, kung ano yung mga gagawin, that something can be done. Okay, maganda kasi you are guided, especially kapag hindi tayo guided at kung ano yung inaaral natin, sometimes parang iisipin niyo, saan ba ako patungo? Ano ba tong ginagawa ko na to? Diba? Ano bang kalalabasan nitong ginagawa kong pag-aaral na ito? Sometimes yun yung nagiging problema. Kaya hindi na nagpapatuloy yung iba sa pag-BBA. Pero dito kasi, hindi naman ganun. Okay? It's something na hindi naman matatayo tong office na to kung hindi kami sigurado sa ginagawa namin. Diba? Kumbaga, it took some, diba? Oo nga po kasi lagi lang tinitingnan. Sabi ko, saan ka po saan po ba yung isa nyo? Sa paliparan. Medyo malayo siya. Ayun, buti na lang dito sa So yun. Ito kasi ito bigay sa amin to ng I mean not bigay but wala akong balak talaga kumuha dito sa may bandang Langkaan, but because someone nagkaroon ng emergency, diba? Nagkaroon ng emergency yung dating may-ari nito and then nag-reach out sa amin.
sabi ko, sige, I think this is the start na magtayo kami ng opisina. So, yun lang muna sa akin. Pagpatuloy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo ngayon. Then, kapag tapos nyo na panoorin yung mga courses, again, kung pwede, dito kasi ang starting namin dito is alas 9 ng umaga yung opening hanggang alas 12 ng madaling araw. So, if you need more time, sabihin nyo lang sa mga staff. And, halimbawa, gusto nyo mag-extend, it can be done naman. Basta may available na station. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong dalawa. Have a great Thank you day. so much. So, coach, hindi, tanong ko. Sige, oo nga pala. Tanungin mo ako. Hindi, kumbaga kasi tulad ngayon, ngayon kami may time. Nasa sa amin itong... Kung hanggang anong oras ninyo, wala naman siyang Hindi, I limit. mean yung day. Date po. Yung date, wala namang problema. Wala namang problema. Kung ano yung panahon ninyo sa sarili ninyo, yun na lang din yung panahon ko sa inyo. Okay. Okay? Thank you po. Okay. Thank you Sige, very take much. care. Hello. Yeah. Bye-bye po.